Naway sa pamagitan ng salita ng Diyos ay mapawi ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Ave Maria Purísima. Sin pecado Ave concebida. Maria Purísima. Sin pecado concebida. Ave Maria Purísima. Sin pecado Sa concebida. pangalan Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, bayan ng Diyos, ng ating mahal na Ingkong, isa pong maganda at pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Palapangan po natin ang ating mahal na Ingkong sa gabi pong ito. Ganon din naman ang pagbati ng buong Simbang Apostolic Catholic Church sa lahat ng ating mga kapatid na nasa kanila pong tahanan na sa pamagitan po ng teknolohiya ay kabahagi po natin sa pagsamba at pagupuri po natin sa ating mahal na Ingkong sa lahat na mga may dahilan, anuman ang kanilang dahilan, sa kabila man ng kanilang karamdaman ay ang kanilang pag-ibig at pagmamahal sa mahal na Ingkong ay hindi po nawawala. Palapakan din po natin sila mga kapatid sa kanilang pagdalo sa misa pong ito. Saan kami pupunta? Gayong ikaw ang may tangan, nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Yan po ang matapang na sagot ni Pedro, mga kapatid. Si Pedro po, bagamat minsan ay napagsasabihan ng Panginoon sapagkat meron siyang pabugso-bugsong damdamin na isang alagad ng Kristo. Pero kapag ang Diyos ay nagtanong, palaging sureball ang kanyang sagot. Halimbawa na lamang no ang Panginoon po ay nagtanong na sabi ng Panginoon, anong sabi ng mga tao kung sino ako? Ang sabi ng mga tao, sabi ng mga alagad, ikaw po si Jeremias, ikaw po si Elias, ikaw po si Juan Bautista. Pero nagtanong uli ang Panginoon, kumbaga parang exam, parang test, or parang pagsulit, or isang pagsubok. At ang sabi ng Panginoon ay, pero kayo, sino ako para sa inyo? Yan ang tanong ng Panginoon sa mga alagad. Sabi niya, okay na yon, tanong nila. Pero yung para sa inyo, sino ako? Then, tumaas ng kamay si Simon Pedro at sabi niya, Panginoon, ikaw po ang Mesiyas. Ikaw po ang anak ng Diyos na kataas-taasan. Anong sabi ng Panginoon kay Pedro? Very good, Pedro. Pero hindi mo nasagot yan dahil sa sarili mo, kundi yan ay sagot sapagkat nalaman mo ang tamang sagot dahil ibinigay sa iyo ng aking Ama. At ganoon din sa ebanghelyo natin ngayon, nakuha ni Pedro ang tamang sagot sa tanong ng Panginoon kasi siya ay binigyan ng dunong ng Espiritu. Ano nga bang pinag-uusapan natin? Bakit may tanong ang Panginoon? Balikan natin mga kapatid ang mga almost 5 Sundays na nakalipas, na kung saan ang Panginoon ay nagpakain ng 5,000 tao, mga lalaki lamang, at pag kinumpyot, ika nga ng mga expert, ay almost 20,000 ang pinakain ng Panginoong Jesucristo nung kanya ay pinarami ang tinapay at ang isda at sumobra pa. And because of that, naging sikat ang Panginoong Jesucristo at marami ang sumunod sa Kanya. At sabi nila, ikaw ang aming Mesiyas. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang siyang magliligtas sa amin mula sa pagkakaalipay na ito. Naalala nila at sabi nila, siya ang gagawin nating hari. Pero alam ng Panginoon kung anong nasa puso nila. Kahit sabi ng Panginoon, gusto nyo kong gawing hari at sinasabi niyo ako'y Mesiyas, pero mali ang inyong reason. Kaya sinasabi niyo yan dahil nakakain kayo ng libre. Sabi nga, the best things in life are libre. Diba? Nakakain kayo ng libreng tinapay. At gusto nyo na dahil nakatikim kayo ng tinapay
na bunga ng patutuo ng Panginoon, sabi nila, diyan na tayo palagi pumunta. Kahit sinundan nila ang Panginoon saan siya magpunta, kahit na binagyo o tumawid sa kabilang ibayo, naunahan pa nila ang Panginoon kasi sabi nila, yan ang magbibigay sa atin ng tinapay. Pero ang sabi ng Panginoon, pero naghahanap kayo ng tinapay, pero ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay hindi tulad ng tinapay na ibinigay ni Moises sa inyong mga magulang, na kung saan, bagamat sabi nila kasi galing kay Moises, pero sabi ng Panginoon, galing ito sa Diyos. Pero ito ay nabulok at sila ay namatay. Pero sabi niya, ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay yung galing sa langit. And I am the bread of heaven na bumaba galing sa langit. Sabi ng mga tao, ay ganun? Ang gusto lang namin tinapay. Pero bakit ako ang tinapay na galing sa langit? Kumbaga, parang medyo magulo yata. At lalo silang naguluhan ang sinabi ng Panginoon, kung gusto niyong kayo ay hindi mamatay tulad ng inyong mga ninuno, kanin ninyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo. Sabi nila, eto na. This is the point, this is the turning point na sinasabi nila, anong sinasabi ni Jesus? Nakakainin namin ang kanyang laman at inumin namin ang kanyang dugo. Mahirap tanggapin ang mga pananalitang ito. Hindi namin ito matanggap. Hindi namin ito malunok. Mahirap itong tanggapin sa aming sistema na ang laman niya kakainin namin, ang dugo niya ay iinumin namin. Hindi ito pwede. Sabi ng mga napadaan, hindi po. Ng mga taga-China, hindi po. Sabi ito ng mga followers o ng mga disciples mismo ng ating Panginoon. Hindi sila napadaan lang. Sila ay mga disipulo mismo ng Panginoon, pero sa kanilang pag-iisip, hindi namin ito pwedeng tanggapin. Imagine that. Tagasunod na ni Jesus, nakikilig sa kanya mga salita, alam na kung saan ang gagawin niya, alam niya na nila na marami siyang pinagaling na mga may sakit, pero sa isang salita, natigilan ang isip nila. Hindi namin ito pwedeng tanggapin. Sino sila? Mga disciples ng ating Panginoong Hesukristo. Close na po sila kay sa Panginoon. Nakita nila siguro kung paano siya kumain. Nakita na nila siguro kung paano siya tumawa. Close. Pero hindi nila matanggap ang sinasabi ng Panginoon. Mga apo, mga kapatid, di ba close tayo sa mahal na ingkong? Taas ang kamay ng close sa mahal na ingkong. Okay, very good. Yung close, ganito po. Ito yung isa, yung kabila ang isa. Di ba dapat ganun? Ay, hindi ko po alam, Archbishop, kung close kami ng mahal na ingkong. Eh, di ba binasbasan ka niya? Di ba binigyan ka niya ng pangalan? Di ba yung dugo na huling patak ng dugo sa Kalbaryo ay binigay sa'yo? Dapat close tayo sa mahal na ingkong. Kasi yun ang ibig sabihin ng pagiging tinatakan. Yun ang ibig sabihin ng pagiging binasbasan. Ikaw ay, sabi nga, at ako'y sa'yo at ikaw akin lamang. There is this relationship between us and mahal na ingkong. Pero bakit sa buhay din natin bilang binasbasan katulad ng 2,000 years ago, sabi din natin minsan, mahal na ingkong, yung sinasabi mo, naintindihan namin. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi po mangmang yung mga kausap ng Panginoon. Marurunong po sila. Kahit naunawaan nila ang sinasabi ng Panginoon, but they cannot accept it. Naintindihan nila ang kanyang gustong mangyari, pero hindi nila ito matanggap.
Bilang isang binasbasan, ang nais din ng mahal na Ingkong sa oras na ito na ating pagnilayan, mga anak, naintindihan nyo ang sinasabi ko. Sabi nga minsan ng mahal na Ingkong, hindi ako nagsasalita sa anyong parabola. Kung ano ang sinasabi ko, ito ang tinutukoy ko para madali niyang maunawaan. Yan ang wika ng mahal na Ingkong. Yan din ang sinasabi ng simbahan. Pero sabi ng mahal na Ingkong, pero bakit hindi ninyo matanggap ang aking sinasabi? So imagine na lamang ninyo, ano ba yung mga pagkakataon na atas, salita at turo ng mahal na Ingkong na hindi natin matanggap? Isa doon yung sabi ng mahal na Ingkong, o mga apo, nagdadasal na kayo ng mabuti. Sabi ng mahal na Ingkong, o kayo ay mag-ikapo. Sabi ng mga apo, ha? Dapat ang ikapo, di ba yung buong nagdadasal ka, gumaganap ka? Bakit meron pang ikapo na ikaw ay magbibigay ng 10% ng iyong pinagpaguran? Pinagpaguran ko yan eh. Pinaghirapan ko yan. Pinagtalinuhan ko yan. Bakit kailangan kong ibigay ang 10%? Kaya sabi ng iba, ayoko muna, hindi mo na ako papakita. Hindi mo na ako papakita sa chapel. Kasi mayroong contribution. Hindi mo na ako papakita doon kasi may ganito, may ganyan. Hindi ko yan matanggap. Hindi ko yan carry. Pero mahal kong mahal na Ingkong. Mahal ko ang simbahan niya. Pero unti-unti, mga kapatid, take note, tingnan ninyo, pansinin niyo ang sarili ninyo. Sa una, sasabihin natin natin ang mahal na Ingkong. But later, we realize, dahil sa pinipili lang natin yung maayos lang sa atin. Ano ang tawag dyan ng iba ay karinderya. Alam niyo po yung karinderya? So, tingko sa lamin ko kasi hindi ko kaya makita. Yan, para makita ko kay lahat. Alam niyo po yung karinderya? Ang karinderya, di ba, pupunta ka sa karinderya, ay gusto ko ng may adobo. Tapos taas mo ng kaldero, may adobo. May piniritong galunggong. May piniritong manok. Mayroong laing. Mayroong machado o kung ano-ano pa. Gutom na kayo. Pero sabihin mo, dahil syempre wala kang pera o hindi naman lahat pwede mong bilhin, ito lang yung gusto kong kainin ngayon. Ito lang, machado lang. Kasi ito lang yung sakto sa pera ko. Karinderya. Ay, mahal na Ingkong, ito lang po yung susundin ko. Yung iba nyo pong utos, hindi ko matanggap. Ayaw kong sundin yan, mahal na Ingkong. Mahal na Ingkong, ito lang yung komportable lang ako. Ito, pag sinunod ko yan, mahihirapan po ako, mahal na Ingkong. Basta po kilala po kita, mahal na Ingkong. Karinderya. Pinipili yung susundin. Pinipili kung ano lang yung kampante para sa atin. Pero, mga kapatid, sabi ng mga tao, kailangan namin ng pagkain. Anong sabi ng Panginoon? Ako. Ako ang pagkain na kailangan ninyo. Di ba minsan sinasabi natin, tinulungan ko na nga yan eh. Binigyan ko na, gusto pang kainin yung kamay ko. Bakit? Kasi that is extending your help. Pero ang Panginoon sabi niya, ako na mismo. Ibinibigay ko mismo ang sarili ko sa inyo, wala na kayong hahanapin pa. At sinasabi, this is a representation ng Eucharistia na kung saan ibinibigay ng mahal ng Diyos ang kanyang sarili. This is the spiritual communion na nais ng Panginoon na ako na, wala nang iba, wala akong tutulong iba, siya hindi. Sabi ni Jesus, ako. Ibinibigay ko ang sarili ko ng buo, kahit na konting-konti na lang sa paningin ninyo, kahit walang-wala na,
ibibigay ko pa rin sa inyo. Kahit paghati-hatian ninyo, ibibigay ko pa rin sa inyo. Kahit masakit sa akin, ibibigay ko pa rin sa inyo. Kahit mabigat sa akin, ibibigay ko sa inyo. Kahit hindi nyo matanggap, ibinibigay ko ito sa inyo. Ganoon ang pagnanais ng Panginoon na magbigay po sa atin. Anong sabi ng ating mahal na ingkong nung siya ay nag-reveal sa ating patriarka, San Juan Florentino? Anong sabi ng mahal na ingkong? Pasalamat ka anak sapagkat humabol ka sa huling patak ng aking dugo sa Kalbaryo. Ano daw? Isang galon bang patak? Hindi. Isang drum ba na dugo? Hindi. Anong sabi ng mahal na ingkong? Umabot ka sa huling patak. Huling patak ang pinag-uusapan, mga kapatid. And because of that huling patak, na kayang ibinigay ng Panginoon said na said, huling-huli na. Ito ang naging dahilan kung bakit tayo magkakakilala, kung bakit tayo may basbas, kung bakit tayo may banal, kung bakit kilala natin si Santa Maria Virginia, kung bakit kilala natin si San Juan Florentino, kung bakit may celebration ngayon ng Queen of Angels. Dahil sa huling patak na handang ibigay ng Panginoong Jesucristo. Self-giving love. Pero sabi ng mga tao, hindi namin matanggap. Bakit, mga kapatid, hindi matanggap? Kasi nakikita, pag nagbibigay ka ng buo, nakikita yung hindi pala namin kaya magbigay ng buo. Yun totoong reason kung bakit sabi nila, hindi namin matanggap kasi hindi namin yan kayang sundan. Because mga kapatid, mga kapwa tinataka ng mahal na ingkong, kapag ibinigay na natin ang sarili natin sa Diyos at nung tayo nga ay binasbasan, ang ninahais ng Diyos sa atin ay ibigay natin ang buong tiwala at ibigay natin ang buong commitment natin sa Diyos. Anong tawag doon? Yun ang ating pananampalataya. Na kung saan sinasabi ng Panginoon, ang pananampalatayang ito ay pagtitiwala sa akin kahit na mahirap, kahit na mabigat, kahit na masakit, kahit hindi kang komportable, nagtitiwala ka kasi ang kausap mo ay hindi kung sino. Ang kausap mo ay walang iba, ang Diyos. Kaya nung sinabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa mga alagad, nag-uwian na sila, nag-alisan na sila, iniwanan na nila ako. Sabi niya sa mga alagad niya, kayo ba, tatalikod din ba kayo? Ini-imagine ko lang mga kapatid, kasi ang Panginoong Jesus, bagamat siya ay Diyos, tao din siya. Ano kayang sakit ang naramdaman ng Panginoon na nang makita niya na yung mga disipulo niya, yung mga pinagaling niya, yung mga pinakain niya, dahil sa isang salitang hindi nila matanggap, unti-unting nag-alisan at pinalikuran ang Panginoon. Masakit ba yon, mga kapatid? Yes, it is painful. At ang tinalikuran nila ay hindi tinapay galing sa bakery. Hindi galing sa SM. Anong tinapay ang tinalikuran nila? Ang galing sa langit. Walang kapantay, walang kasing halaga, pero ito ang tinalikuran ng mga disipulo ng Panginoon. Na kung titingnan din natin sa ating buhay bilang isang binasbasan, kapag tayo, minsan sabi ng mahal na ingkong, naalala ko po, nung ang ating siling ng simbahan ay mababa pa. Anong sabi ng mahal na ingkong? Mga anak, kung napapagod na kayo, tinan niyo mga kapatid, ito ang word ng mahal na ingkong. Kung paano sinabi ni Jesus na, nagbubulong-bulungan yung mga tao dahil sa sinabi ko, alam ng Panginoon ang nararamdaman ng mga tao. Sabi ng mahal na ingkong, kung napapagod na kayo, kung nahihirapan na kayo, kung hindi nyo na kaya, kung sa tingin nyo ay hindi nyo nakikita ang sarili nyo sa aking simbahan o sa akin, ang sabi ng mahal na ingkong,
bukas ang pintuan ng aking simbahan. Pwede kayong umalis. Sino nagsalita? Diyos. But I'm sure na habang sinasabi yun ng mahal na ingkong sa kanyang puso bilang Diyos, nasasaktan ang mahal na ingkong. Dahil ibinigay niya sa kanyang binasbasan ang lahat ng dasal, ang lahat ng kahilingan, pero sa oras na mahirapan, mabigatan, o hindi sakto sa buhay na gusto natin, willing ang binasbasan na iwan ang kanyang ipinangako sa Diyos. Ano lang ang request ng mahal na ingkong? Sabi niya, basta anak, kapag tumalikod kayo, huwag kayong magsasalita. Kapag tumalikod kayo, huwag kayong magbulong-bulungan. Kapag tumalikod kayo, huwag kayong mag-grumble. Pag tumalikod kayo, huwag kayong magreklamo. Tumalikod lang kayo. See, mga kapatid, 2,000 years ago, at kahit sa panahon ng Espiritu Santo, pareho ang sinasabi ng Diyos. Pero, here comes Peter. Sabi ng Panginoon, aalis na rin ba kayo? Ang sabi ni Pedro, kaya alam niyo po, kahit si Pedro ay matigas ang ulo, minsan palaaway, sabi nga nila, favorite ng Panginoon si Pedro. Kasi palaging sakto ang sagot niya. Sabi niya, Panginoon, saan kami pupunta pag aalis kami sa iyo? Saan kami pupunta kapag tatalikuran ka namin? Ikaw po ang may hawak ng salitang nagbibigay buhay. Kilala ni Pedro ang Panginoon. Kilala ng Pedro kung sino ang kausap niya. Kilala ng Pedro kung ano ang kaya ng Jesus na ito. Kaya't kahit na hindi agad ito maunawaan, maaring may doubt din si Pedro o maaring mayroon din siyang hindi lubusan niya naintindihan, pero sabi niya, kahit hindi ko lubusang naunawaan ang sinasabi ng Panginoon, hindi yan importante. Ang importante, gagawin ko dahil sinabi niya. Gagawin ko dahil yan ang gusto ng Panginoon ko. Gagawin ko dahil yan ang kalooban ng Panginoon kong Diyos para sa akin. Kaya sabi ng Panginoon, 1,000 points sa langit, Pedro, perfect ang sagot mo. Anong mayroon kay Pedro, mga kapatid? Kanyang pananampalataya ay hindi lang salita. Ang kanyang pananampalataya ay may paninindigan. Ang kanyang pananampalataya ay mayroong pagtitiwala. Ang kanyang pananampalataya ay nananatili dahil yon ang sinabi ng Panginoon. Palapakan nyo nga ang Panginoon, mga kapatid. At sa araw na ito, ngayon po ay 3 gabi ng nobenaryo, para sa karangalan ng mahal na Birheng Maria, ang patron ng mga kabataan, ang reyna ng mga anghel. Sabi nga, nung may gera po sa langit, yung pinakapogi, pinakamatalino, pinakasikat na anghel, sabi niya, papantayan ko ang Diyos. May isang anghel na nakarinig mula sa second to the lowest na rank ng linya ng mga anghel. Ano ba sila ba yung first? Diba? Mga serapines, cherubim. Ang pinakadulo, guardian angels. Ang sunod doon ay ano? Archangels. Sa pinakailalim. Pero nang marinig ng isang arkanghel, nasabi niya, ano? May kapantay ang Diyos.
Hindi yan pwede. Sapagkat para sa akin ay ang Diyos ay walang kapantay. Para sa akin at naniniwala ko at nakita ko na ang Diyos ay iisa lang. At ang Diyos na ito ay makapangyarihan at walang pwedeng pumantay sa Kanya. Kahit anong sabi ng anghel na ito, ng arkanghel, anong kanyang salita? Sino rito ang katulad ng Diyos? At gegerahin ko. Sino yon, mga kapatid? Yung archangel nyo ngayong araw na to, si Arkanghel Miguel. Hindi siya pumapayag na ang Diyos niya ay papantayan ng kung sino lang. At ang sabi, there is a war in heaven. Para ipagtanggol ang karangalan ng Diyos. Nanatili, nanindigan, nag-commit, nagtiwala sa Panginoon. And because of that, he earned the title, the Prince of the Heavenly Host. Pero sabi ni Archangel Miguel, pero mayroon pang pinaka sa lahat ng nilikha ng Diyos, yung top one. Hindi siya anghel, siya rin ay isang nilalang ng Diyos. Siya si Maria, sapagkat inobserbahan, binantayan ng mga anghel, na sabi nila, itong babae na ito, siya pala ang magiging dahilan na ang Diyos na dati ay hindi namin nakikita, because of her, makikita na namin ang Diyos. And because of her yes, because of her trust, because of her faith, because of her commitment to the Lord, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang tinapay na nanggaling sa langit, at kahit ang dugo at ang katawan ay kayang ibigay sa lahat. Sabi ng mga anghel, we salute this woman because of her yes. At ang sabi ng lahat ng mga anghel, mga kapatid, she is our general. The Blessed Virgin Mary, the Queen of Angels, is the general of the army of God. Kaya ang mga anghel, sabi nila, yes, marami at malaki ang kapangyarihan natin. Yes, maganda ang mga pakpak natin. Pero sabi ng mga anghel, but we are nothing compared to our Queen. We are nothing compared to the Mother of God. We are nothing. Nothing compares to the Queen of Heaven. Nothing compares to the Queen of Angels. Palapakan po natin ang mahal na ina, mga kapatid. At ang lahat ng anghel ay nagbow. At sabi nila, nagunahan ng mga anghel, sana mapili ako that I will serve her. Sana mapili ako na ako man lang ang maghawak ng dulo ng kapa niya. Because she is the Mother of God na hindi natin nakikita, but because of her, nakita na natin. And they are called the blue armies of the Queen of Angels. Anong mayroon sa mahal na Birhen? Her faith, her yes, her fiat, her obedience, her trust sa ating Panginoon. Madali ba ang dinaanan ng mahal na Birhen? No, mga kapatid. Alam nating lahat yan. But ang Mama Mary, hindi pa man niya nakita ang kanyang anak, naniwala na siya. At kahit na unti-unti, pinapaunawa na sa kanya na ito ang mangyayari sa iyo. Kapag pinagpatuloy mo yan,
Masasaktan ka, mahihirapan ka, sobrang hirap ang daranasin mo, pero sabi ng Mama Mary, no, I will remain sa Diyos. I will remain na kung ano ang plano ng Diyos para sa akin, kahit na mabigat, kahit na masakit, mananatili ako sapagkat siya ang Diyos ko. At lalo pong namangha ang mga anghel. Sabi nila, wow, siya talaga ang reyna natin. Siya talaga ang dapat na general ng lahat ng mga anghel. That is why we are celebrating her feast, mga kapatid. Mga auxiliary, mga kabataan ng mahal na ingkong. Sabi nga ng mahal na ingkong, kayo ang pag-asa ng bayan ng Diyos sa langit at pag-asa ng bayan ng Diyos sa lupa. And that is true. At kung sabi nga ng Mama Mary, I am your queen, you are saying that I am your queen. Ako ang inyong reyna. Yan ang sabi ninyo. Yan ang tanong ng mahal na Birhen. May tanong din siya, but where are my subjects? Where are my angels that will join me in this battle? Mga kapatid, mga auxiliary, ang ACC po 33 years na. Isinigaw na ng patriarka doon sa Pale Oil na hahayo na ang simbahan. Gumalaw na ang mga pari, ginawa na ang mga komisyon. Umandar na ang mga leader laiko. But the question is, ano, saan, at paano ang bahagi ng mga kabataan sa misyon na ito ng Apostolic Catholic Church? Ay, ganun, Archbishop. Mayroon pala kami, kasali pala kami dyan. Parang mahirap yata yan, Archbishop. Parang hindi yata namin kaya. Yan ba ang sagot? Sana po hindi. Kasi malaki ang inaasahan sa mga kabataan ng simbahan ng mahal na ingkong. At katulad ng pag-oo ng mahal na Birheng Maria, katulad ng pagkilala ni San Pedro, at katulad ng pagsabi ni Josue sa lumang tipan sa unang binasa, sabi ng mga tao, ano ba yan, Josue? Tatay ba talaga tayo dyan? Mahirap yan. Hindi natin dyan kaya. Kaya sabi ni Josue, o sige, usapan na lang ganito. Kung saan nyo gusto, doon kayo. Kung ayaw nyo sumama sa akin kasi tingin nyo nahihirapan kayo, sige, pwede na kayong dyan. Bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Huwag na kayong sumama sa amin. Okay lang, sabi ni Josue. But ito yung napakagandang salita ni Josue, mga kapatid. Anong sabi niya? Kayo, pumunta kayo doon. But as for me and my house, we will serve the Lord. Basta ako at ang buo kong angkan, ang buo kong pamilya, ang lahat ng maimpluwensya ko at naniniwala sa akin at naniniwala sa Diyos, patuloy kaming maglilingkod sa Panginoon. Yan po, mga kapatid, ang gawain ng mga banal. Yan po, mga kapatid, ang tugon ng mga anghel. Yan ang tugon ng Santa Maria Virginia. Yan ang tugon ng Santo Juan Tolentino. Imagine that. Itatayo bang simbahan? Ha? 18 years old lang siya noon. Auxiliary din siya nung panahon na yon. 18 years old. Pero sabi ng Espiritu Santo, itatayo ang aking simbahan mula sa mga bibig mo. Ilan taon? 18 years po. Hindi pa siya nakagraduate ng college noon. Pero ibinigay na ng mahal na ingkong ang kanyang misyon. Na dapat at kinakailangan maging halimbawa ng lahat, lalo't higit ng mga kabataan ng mahal na ingkong. Muli po, mga kapatid, I know dumarating sa buhay natin bilang binasbasan yung nahihirapan tayo. Dumarating sa buhay natin bilang binasbasan na natitisod tayo. Dumarating sa buhay natin bilang isang binasbasan na tumatalikod tayo.
Dumarating sa buhay natin bilang isang binasbasan na umaayaw na tayo. Alam na po yan ng mahal na ingkong. Bago nyo pa gawin, naisip niya na yan. Kaya't ang sabi ng mahal na ingkong, itatayo ko ang aking simbahan. Sapagat ang simbahan ko ang siyang maging pahingahan. Ang simbahan ko ang siyang maging kagalingan. Ang simbahan ko yung pasensya ko. Na sa kabila ng pagkakamali, hanggat nais maglingkod at bumalik, tatanggapin at tatanggapin ko ang mga tinatakan ko. Kahit tumalikod sila nung una. Yun po ang kagandahan at kabutihan ng Diyos, mga kapatid, sa lahat ng binigyan ng misyon. Yes, tumalikod tayo. Pero sabi ng Mama Mary, tayo lang, bangon lang, magsimula muli. Hindi ba ako ang nanay nyo? Hindi ba ako ang inyong ina na handang tumulong sa inyo? Na handang magpalakas ng loob nyo? Yan ang sabi ng Mama Mary. Kahit ibinigay sa atin ng mahal na ingkong ang reyna ng mga anghel. Kailangan po natin ng mga pakpak. Para saan? Para magpicture lang? No. Kailangan ng mga anghel para mabilis magawa yung nais ng mahal na ingkong. Kailangan ng mga pakpak na yan para ang nais ng Diyos Espiritu Santo na ang lahat ng tao ay mabasbasan ay mangyari sa tulong ng mga anghel na ito. At bumabaan na po sila. Nasa atin na sila. Nasa mga kabataan na ang mga anghel na ito. Anong gagawin na lang ng kabataan? Yes po, mahal na ingkong. Yes po, Santo Juan Torrentino. Yes po, Santa Maria Virginia. Yes po, my Mama Queen. I am ready to give myself para sa paglilingkod sa iyo, sa paglilingkod sa simbahan, at sa paglilingkod sa mahal na ingkong. Kung tumalikod, matapos na yan eh. Ang importante, nagbubukas ng bagong pinto ang mahal na ingkong. Nagbibigay ng bagong pag-asa ang reyna ng mga anghel. Ang tanong na lang, sabi nga ni Sandara Park, mukhang may concert siya susunod na mga araw, are you in or are you out? Is it a yes or is it a no? Do you accept the invitation or do you decline the invitation of mahal na ingkong? Ikaw po ang sasagot. Ikaw po ang nasa crossroad. Ikaw po ang siyang magdesisyon. Bilisan mo kasi nakakapagod yung hindi makapagdesisyon. Nakakapagod maghintay ng matagal. Nakaka-drain po yan. Diba? But with the help of the Blessed Virgin Mary, sa tulong ng mga tatak natin, nawa piliin natin hindi lang ang Pilipinas. Piliin din natin ang simbahan. Piliin natin ang kaganapan. Piliin natin ang ating mahal na ingkong. Ave Maria Purissima, sa pangalan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat.